Facebook, ibaban na sa Pilipinas. Ano nga ba ang epekto nito para sa atin? Nakakalungkot po na balita na yung Facebook daw ay ibaban na dito sa Pilipinas. At ito po ay sinabi ng ating Pangulo ng Pilipinas. Bakit naman ho kasi nasama itong ating platform? Kung ang concern lang naman dito ay tungkol doon sa mga kabataan na nakakaranas o mga nangyayari, ay hindi po ito dahil doon. Dapat po ang ginagawa nila dito, magkaroon sila ng sistema o limitasyon sa paggamit ng Facebook o pag-aralan nilang mabuti ang tungkol dito. Hindi naman po pwedeng alisin nila totally ang ating Facebook o ating platform na ito. Dahil ito po ay isa sa pinaka malaking tulong para sa atin bilang isang mahirap na walang kakayanan na magkaroon o magpa-check up sa doktor. Dahil po rito sa platform na ito ay tayo ay nakakalibre ng check up. Nakakapagtanong po tayo sa ating mga doktor na nagsishare nagbabahagi ng mga kaalaman tungkol sa mga sakit. Kaya po tayo nakakalibre po tayo ng check up sa doktor dahil po sa platform na ito. Napakalaki po ng tulong ito sa atin bilang isang mahihirap at lalo na kung meron tayong mga sakit. Kaya kung tatanggalin naman nila to, sana naman huwag. Pag-aralan nilang mabuti na ang Facebook ay dapat ay naaayon lamang doon sa mga taong gumagamit. Kagaya ng mga kabataan, dapat magkaroon sila ng pag-aaral na limitahan o di kaya naman ang lahat ng ilalabas dito sa Facebook o yung i-accept ng Facebook ay magkaroon ng limitasyon. Kasi yun naman po ang nagiging problema. Pero kung total po nilang aalisin ng ating Facebook, ang platform na to, ay sobra pong malulungkot ang lahat. Dahil dito po tayo nagkakaroon ng kaalaman, dito tayo nagkakaroon ng entertainment at pag-asa, at kung minsan pa nga dito pa tayo nakakarinig ng mga salita ng Panginoon. At minsan dito rin tayo naatig ang ating puso sa ating kapwa. Kaya wag naman po sanang alisin nila ang Facebook. Bagkus pag-aralan nilang mabuti ng gobyerno ang tungkol dito. Kasi pare-pareho po tayong apektado. Kasi itong kagaya nito, maraming mga tao ang hindi awareness sa mga sakit at may mga tao na gusto matuto. Kaya naman, sana naman ay magkaroon tayo ng maayos na sistema. Huwag natin alisin ang platform na to pagkos magkaroon ng pag-aaral upang hindi maging sanhi ng anumang sinasabi nilang marahas. Kaya po ito mga ka-diabetes, ako po ay nalulungkot sa balitang yon sapagkat tayo po ay nagbabahagi ng ating karanasan sa sakit na diabetes. Ngayon po kapag tayo wala na tayong platform na ito, ay sobra po nakakalungkot sapagkat ang ating pong goal dito ay magkaroon ang mga tao ng awareness para sa mga sakit, lalo na kung diabetes. Kaya mga kapatid, kaibigan, ako po ay nalulungkot. Sana kayo ay maayos lang at sana panatilihin natin ang stay healthy.